Good morning mga kanayon. Welcome back tayong lahat dito sa aming channel, ang Backyard Organic Farmers. Tayong lahat at kasama ko dahil pati ako ay matagal na nawala. Halos isang buwan o mahigit na isang buwan na hindi ako nakagawa ng video o kahit sino sa amin. Kaya welcome back tayong lahat dito sa aming channel. November 16 ngayon, Mansari, nung kauna-unahan ako nag-upload ng kauna-unahang video na ginawa ko rito sa aking backyard. At ngayon, dahil month anniversary o Mansari, ay bibigyan ko kayo ng update. Pakita ko sa inyo kung ano nangyari. Medyo marami nangyari dito dahil dumaan si Bagyong Christine, na nakita nyo pala yun, nagkaroon ako ng konting karamdaman, ubo tsaka sipon, at hanggang ngayon may konti pa akong ubo at saka may konti pang sipon. Sensya na po kayo kung ganito yung boses ko, pero hayaan yung bigyan ko kayo ng update. Tahan natin yung aking mga plot. Unang una ay itong okra, wala na. Hinihintay ko na lang na matapos magbunga o ma-develop itong huling bunga niya, tapos ay wala na talaga. So after ilang buwan, ngayon lang siya magre-retire. Dun sa likod, again, Mansari, yan na yung nangyari dun sa sitaw na ipinunla ko last month, October 16. Yan na siya, ganyan na sila katataas. Sa ilalim niyan, sa ilalim ng sitaw ay naroroon ang ilang mga radish or labanos, itong mga nasa unahan, at yung iba naman, yung mga matatangkad at may payat na dahon, yan naman ay mga kangkong. So yun, itong nag-iisa na to, natatandaan nyo, itinanstant ko itong repolyo na yan. So ayan siya, nag-survive at buhay. Ito yung mga labanos. Yan. Tapos yun yung mga kangkong. Dito naman, habang itong mga okra na ito ay kasalukuyan na namamaalam, ay nagtanim na ako ng mga bagong okra. Ito sila, nakahanay. Ayan. So, ito. 2, 4, 6, 8, 10 okra. Tapos, itong mga to, yung apat na yan, kasama isang maliit na yan, 6 pala yan. Hinahagip ng camera, 6 na mga talong. Tapos, meron pang 2 talong. Ayun. Sa gilid. Tapos, repolyo, tsaka nakahanay sa gilid ay mga labanos pa rin. Tapos, andyan pa rin yung ibang mga repolyo. Yan. Tapos, itong dalawang ito na relatively mas malaki o mas bilog ang dahon, yung dalawang yan ay talong pa rin. At saka, yung tatlong maliliit na yan ay mga repolyo. At saka isang ito. Repolyo yan. So yan na yung itsura ngayon ng plot dito sa likod o sa unahan ng sasakyan, na kung tawagin namin ay si Ova. Ngayon, dito sa gilid o sa likod ng sitaw, meron naman ditong nakatanim na mga upo. Yung upo kasi, noong unang panahon binabalagan, pero ngayon
ang mga upo ay pinababayaan na lang na gumapang sa lupa. Although meron pa rin naman ako ditong pagapangan na konti, parang boundary niya para hindi lumabas dito yung upo sa bandang unahan ni Ova. Yan. Dito, nakakalungkot man, yung mga nakatanim na mga kangkong, ilan na lang yung natitira, nag-survive. Dahil na rin sa kaulan, at saka hindi na kasi masyadong naaarawan dito. Morning sun na lang talaga, pero sandali-sandali na lang. Kaya ayan, kahit pa ano, merong 4 na naiwan na mga kangkong. Yan yung naiwan na lang na vermicompost, vermicast, dahil ginamit ko sa pagpunla, tsaka pataba sa ibang halaman. Ito naman ay mga chives. Ayan, 21 silang lahat na itransplant ko. Galing dun sa gilid ni Ova. Yan, dyan sila galing. So, marami pang pagkakataon na yung iba dyan, pwede pang i-transplant. Pwede ilagay ko nilang sa paso para mas madali. At saka kung sakasakali na maisipan na magbenta, pwede. Tapos ito pa rin yung mga basil na dati sabi ko ay hindi ko pinababayaan na magkaroon ng bulaklak. So, trim lang ng trim. Yan na sila ngayon. Lalaki na. Sa banda rito ay ito yung dating pandan. Diyan pa rin siya. Buhay pa rin si pandan. Tapos, nilagyan ko yung katabi ng mga tanglad. Ano ba tanglad? Lemongrass. Tapos dito sa gilid ng aking igiban o tungga-tunggan tawagin dito sa Quezon Province ay may isa pa ring pandan. Yung okra tuloy. Itong kakao, ayan, nagsimula na siyang tumubo ulit ang mga dahon, no? Dati, 'di ba, pinutol ko siya, trinim ko siya. So, nag-uumpisa na ulit na tumubo ang mga dahon. Yan. Yan pa rin yung puno ng nyog na maliit pa, na sabi ko itatransplant ko. Ganun pa rin, itatransplant pa rin. Ito yung sa huli kong video ay bakanteng lote. Na sabi ko dati pinagtataniman ng kamote na tinanggal ko na ngayon. Eto na siya, oh. Yan, panay mga bell peppers na yan. Tatandaan nyo, meron ako dating isang seedling tray na punay bell peppers. O, yan na yun. Bell peppers. Tapos, dito, nagpunla ako dati dyan. Nagsabog ako ng mga pechay. So, ang ginawa ko dyan, transplant ko yung ibang pechay. Papakita ko sa inyo kung saan ka transplant. Yan. Sa gilid, yan. Hanggang dun, sa dulong yun, panay mga okra ulit yan. Kapalit nung namamaalam ng okra. Tapos dito, sa kabila, bakanteng plat pa to eh. Tinutubuan ng damo, so lilinisin ko na yan ulit. Pero eto, nagsabog ako dyan ng mga mustasa para ilalagay ko sa isang plat na nakahanay. Kasi yung mga mustasa at saka pechay, kita nyo to, pagka sumibol na sila, excuse me, ayan, kagulo sila. Kaya lang medyo hindi na sila siksikan kasi nabawasan ko na nga. Dahil itinransplant ko na. Mamaya papakita ko. So, itong mustasa, ganun din ang gagawin ko dyan. Itatransplant ko.
para lumuwag sila, at saka yung iba nakahanay ng maayos. Etong siling demonyo, eto pa rin siya. Yan pa rin sila, oh. Yan. Ito ako pupunta. Kasi, dati, dito yung perspective na pinakita ko doon sa huli kong video kung anong itsura noon. So, eto, naka-4 na plots ako ngayon. Yung 3 plots, merong bell peppers at saka pechay. Tapos yung isa sa gilid, sa kanan, isang plot na bakante na pagtataliman ko eventually. Tapos meron nga ako nakasabog na mustasa. Dito sa gilid, may balikan ko yan. Andito pa rin yung mga okra na again, maalam na rin yung mga yan. Nihintay ko na lang na, uy, may 2 malaking bunga. Kaya harvest ko yun. Tapos sa ilalim, eto, mga upo. Ngayon, itong upo naman na yan, ang mga pangharang ko kahit paano para hindi lumagpas doon. O kung halimbawa man at aabot ang kanyang pagsibol sa banda rito sa gilid, ay hinarangan ko ng mga snake plant na nakapaso. Itong snake plant na to galing kay Ate Jo, asawa ng kapatid ni Mrs. Kanayon. Isang paso siya ngayon, pinaghiwa-hiwalay ko, naka 2, 4, 6, 8, 10. 10 hiwa-hiwalay na snake plant siya. Okay? Ito ay isa pa ring siling demonyo. Dito sa perspective na to, iikot ako kasi sabi ko, land preparation ko yung sa kabila. O yan, eto na. Nung una nyo yan nakita, panay damo yan. Pero ngayon, dito ko inihana yung pechay. Ayan, oh. Nakalinya sila. 170 something na na pechay yan. Tapos dito sa kabila, diba dati nagtanim ako sa seedling tray ng mustasa. Well, eto na yung iba. Yan. Maliliit pa. Tapos, dito ngayon, eto, nilan prep ko na ulit to eh. Kaya lang, bubungkalin ko na ulit kasi ang dami ng damo. Pero, tataniman ko na rin yan. Ano kanyo itatanim ko? Eto. Yan. Seedling tray na yan, itong nasa gilid dito sa left side ay cabbages. Ito, 2 linya na cabbages. Ito, 2 linya na talong, 2 linya na okra, at 2 linya na siling panigang. Yung okra, nakita nyo, pinakita ko na kanina sa inyo yung ibang okra. Yun na yun, galing na yan dito. Tapos yung bakanteng plat sa gilid ng bell pepper, etong mga siling panigang ay tatanim ko. Etong mga talong sa cabbages, yung talong dun sa malayo. Wait ako sa inyo Yan. Isang linya siya na paganon. Yan, paganyan yung talong. Nabungkal ko na yan. Ibubungkalin ko na lang ulit. Ibubuhaghag ko na lang ulit siya para kahit paano mayabo o buhaghag nga yung lupa.
At dito nga pala sa bandang likuran ay may isa pa ako ritong puno ng kakao. At meron silang bunga. Kita ba? Ayan, no? Teka, itong isa ay ha-harvesting ko na dahil hinog na eh. Itong kakao na to ay hindi ko alam kung anong tawag, pero ang bunga niya ay kulay green. Pag hinog na ay naging yellow siya. Naging yellowish. At meron isa rito na yun nga, hinog na. So, i-harvest ko na. Okay, sandali lang po. Etong isang to, yan, hinog na to. Pagka ganyan na, naging yellow na siya. Yan. Ikutin, ikutin hanggang sa maputol ang yan. Ito, malapit na rin yan. Saka itong dalawang to. Dito, sa bandang ilalim, nakatabi ng puno, mayroong dalawang bunga. Giant. Ta? Yan, ang laki oh. Dalawa. Magkakambal sila. Ito. Malapit na rin silang mahinog. Si Pabs Del Barrio ang aming expert pagdating sa kakao. Pinoprocess niya yun. Ginagawa niyang tableya at saka tsokolate. Sana gumawa siya ng video para sa pagpo-process ng tableya. Ito pa isa, hinog na rin to. So anong ginagawa namin dito? Kinakain lang namin yung sinisip-sip namin yung buto para siyang mangustin. Pero konti lang ang masisip-sip nyo na katas. Medyo matamis siya ng konti, na maasim-asim. Masarap siya. Yun nga palang papaya dito, nagkasakit siya eh. Naubos yung mga dahon. Tapos eto, tingnan niyo itong papaya na to. Ganyan yung bunga niya na dinadalaw ng fruit flies. Binubutas. Kaya hindi pa man nahihinog, ganyan na yung bunga niya. Pinag-iisipan ko ngayon kung ito ay itutuloy pa or ano ba talaga. At bago ko makalimutan, yan, yung dalawang yan na nakikita nyo, yan, zoom. Yung dalawang yan na nasa sentro, yung mga nasa gilid, mga damo yan, pero yung nasa sentro, upo pa rin yan. Ang objective niyan, gagapang papunta dun sa bakod. Hindi kita, no ha? O yun, kung kita yung mga wire, nagsisilbing bakod. So, dyan nagagapang yung upo pagka lumaki sila. So, yan na lang muna mga kanayon ang maibibigay ko, may ipapakita ko na video ngayon. Siguro sa susunod ko ipapakita kung paano ako nag-transplant mula sa seedling tray at saka mula sa sabog. Kasi magkaiba yung paraan. Yung pagsasabog, mas stressful sa mga halaman dahil yung ugat niya mas nagagambala dahil bubuhol-buhol ang mga ugat na galing sa sabog.
Papakita ko sa inyo para mabawasan yung stress at saka kahit paano mataas pa rin yung survival rate ng mga transplanted na mga halaman galing sa sabog na punla. Kagaya nung sa banda rito yung pechay, galing yung sa sabog, pero kita niyo naman nag-survive lahat ng transplant ko. So ipapakita ko sa inyo yon isang araw. So yan na po mga kanayon. Maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Sana po ay abangan nyo ang aming mga susunod na videos. Tsaka po lagi nyo tandaan, sabi nga ni Pabs Del Barrio ay Organiko, ang kalusugan mo ay sigurado. yan. So panatilihin po natin malusog ang ating mga sarili. Di nga pala, ngayon ay bisperas ng pagdating ng Bagyong Pipito. Inaasahan po na siya ay super typhoon na papasok dito sa Pilipinas. Medyo malayo po pinanggalingan niya, tinawid niya ang Pacific Ocean. Galing po siya sa bandang Amerika. Bagyo siya sa Amerika, tapos humina na po siya sa Pacific Ocean. Pero nung nasa gitna siya ng Pacific Ocean, nakapag-ipon ulit siya ng lakas at ngayon ay super typhoon siya at darating dito sa Pilipinas. Bukas ka inaasahan. Mamayang gabi, ini-expect na po namin dito sa Quezon Province na mag-uumpisa na po na lumakas ang ulan o maramdaman at magkaroon ng ulan. Mga kanayon, kung kayo po ay nasa peligro sa daanan ni Bagyong Pipito, ay mag-abang po kayo, makinig sa radyo, tumingin sa social media, sa mga update, at sa mga balita para po kayo ay updated kung ano po nangyayari, kung ano na pwedeng mangyari. Kung kayo po ay nasa peligrosong lugar, malapit sa mga bulubundukin o malalambot na lupa, ay mag-evacuate na po kayo. Kung kayo po ay malapit sa ilog o sa mga posible na magkaroon ng mataas na baha, ganun din po, magsilikas na po kayo. Ingatan po natin ang sarili, palagahan po natin ang ating sarili at ating buhay. Ayan po So, maraming salamat po muli sa inyong panonood. Kung sana po ay i-subscribe niyo po kami, Backyard Organic Farmers. At i-click niyo na rin po ang notification bell para kung meron pong mga videos or update ay masubaybayan po ninyo at ma-notify kayo. Paki-like and share na rin po at paki-comment na rin po kung ano po ang mga suggestion nyo at mga pwedeng ibigay sa amin para mapagbuti po namin at may ayos pa ang produkto at na inyong mapapanood. Salamat pong muli. Bye-bye po.